Isa na namang nakapangingilabot na kwento mula sa mga pahina ng Aklat ng Lagim ni Count Paro na pinamagatang Aswang sa Mount Bayoso, isinulat ni Giovanni Pilo. Mga kwento ng lagim ni Kabanong. Nag-aral ako noong taong 1994 ng Scout Ranger sa Camp Texon, San Miguel, Bulacan. At nalipat ako ng Camp Kapingpin sa Tanay, Rizal noong taong 1996. 10 buwan lang talaga ang training ng Scout Ranger dahil sa hirap at sa dami ng malulupit, matitindi at mababangis na mga training. Napakaswerte mo bilang isang sundalo na makapasa. Dahil isa ang Scout Ranger na elite fighter na may tuturing dito sa Pilipinas. Dahil dedikado akong maging isang matinik na sundalo, kahit mahirap at pabalik-balik man ako ng training, ay hinding-hindi ako mananawa dahil nasa puso ko ang pagiging isang magiting na sundalo. Kahit 10 beses man akong mabagsak, 10 beses ko pa rin itong babalikan para matapos ang kursong pinapangarap ko. Kaya nung nag-graduate ako, proud na proud ako sa sarili ko at proud din ang pamilya ko sa akin kasi ang sabi nila, ang Scout Ranger daw ay the most elite large-scale fighting force the Army has to offer. Their mission, depending on the operation, can range from airfield seizure to special reconnaissance to direct action raids on select targets and individuals. And they have a rich operational history. At may pagkakaiba din ang mga Scout Ranger kung ikukumpara sa mga Special Forces ng Pilipinas. At ang pagkakaiba nila ay ang Special Forces. Soldiers are trained for unconventional warfare and direct action missions. Direct action missions are what Rangers specialize and well-trained in the jungle and mossy forest. While the Special Forces mission of internal foreign defense is something that the Rangers would never do. Kung kaya't mula taong 1994 hanggang 1996, napakaraming bundok na pinagtrainingan at mga inakyat namin o ako dahil 2 beses akong umulit at sa pangatlong ulit pa ako nakapasa. At hindi ko yun ikinahihiya, bagkus proud ako doon. Na halos hindi ko na mabilang pa ang mga bundok na naakyat ko, magmula pa sa Sierra Madre Mountain Range, sa mga kabundukan ng Cordillera, Kalinga Apayao, Benguet at Ifugao. Sa lugar ng Luzon at sa Visayas naman ay ang mga matataas na bundok ng Canlaon ng Negros, matatayog na kabundukan sa Panay na Madyaas, ng Tud at Baloy Daco Range. At sa Mindanao naman ay ang mga magugubat na mga kabundukan ng Kitanglad, Dulang-Dulang, Talomo, Kalatungan, Ragang, Maagnaw at Piapayungan Mountain Range. Bilang isang ganap na Scout Ranger, normal na lang sa amin ang pag-akyat sa iba't ibang kabundukan para mahasa ang kaalaman namin sa terrain at sa assault trail ng kabundukan. Bago ko ipagpatuloy ang maalamat kong kwento sa aming training, itago nyo na lamang ako sa alias o codename na Alamat ng Lawin. Dahil hindi pwedeng ilantad ang aking pangalan. At dahil labag ito sa military secrecy o labag ito sa Standard Operating Procedure No. 6. What you see, what you hear, what you feel, when you leave it here. Sa makatuwid, kung anuman ang pinagdaanan namin ay bawal na ipagkwento sa hindi kapwa sundalo. Pero ang karanasan kong ito'y kailangan kong ikwento sa inyo. Dahil hindi ito pangkaraniwan. Bibihira na lamang ang nakakaranas ng ganito. Sa makatuwid bagay, nabibilang na lamang sa ating mga daliri sa kamay ang nakakaranas ng ganito. Taong 1996, summer noon, nag-undergo training kami at seminar for 15 days sa isang universidad sa Sibalom Antique at sa lugar ng Hamtik. Dahil bagong salta nga kami dito sa lugar, hindi namin maiwasang magliwaliw pa muna. At kaming 6 ay gumala muna sakay ng isang owner-type jeep. Dahil sa pagkakaalam ko,
Ang Hamtik ay isa sa pinakalumang town ng Antique at ito ang pinakaunang kabisera ng Antique bago pa ang San Jose de Buenavista na pinalitan lamang noong 1802. At malilito ka sa mga tao dito, lalo na sa kanilang pananalita, dahil ito lamang ang town na mayroong 3 dialect o lingwahe. Ang pananalitang Hamtikanon, pananalitang Karaya at Hiligaynon. Kung kaya't nung unang salta namin dito ay nahirapan kami sa pakikipag-usap sa mga taga rito. Bago kagatin ng dilim ang paligid, pinagmasdan muna namin ang magagandang lugar sa Hamtik, lalo na doon sa lugar na may lumang simbahan ng Aninii. At hindi namin napansin na napadpad na kami sa isang barangay sa pagkakaalam ko ay Barangay Pamandayan o Botbot kung tawagin ng mga taga roon. At may isang babaeng matanda ang nagbigay ng paalala sa amin na umuwi na raw kami bago pa man kumagat ang dilim dahil delikado daw ang mga dayo o dayuhan na mga katulad namin. Nagtataka ako bakit kami delikado gayong nakasuot kami ng Type A uniform na pangsundalo. Dahil noong mga taong yun, pwede pang gumala ang mga sundalong nakauniforme. Ang Pamandayan o Butbot sa lugar ng Hamtik ay matatagpuan sa lalawigan ng Antique, sa Panay Island sa bansang Pilipinas. At bago pa man kami nakapagsalita ng bakit, ay agad namang umalis ang matanda na tila bang nagmamadali ito o kala mo'y may humahabol dito. Sa di mawari ay hinabol namin siya sakay ang owner type jeep at sapilitang tinanong kung bakit parang takot na takot siya at para alamin kung may mga bandido ba o masasamang loob sa lugar na ito, at ang sagot niya ay wala naman po mga sir. At bumaba ako ng sasakyan at tinitigan ko siya sa mata at mahinahan ko ulit na tinanong kung bakit, dahil alam ko kako na mayroon siyang alam na hindi namin alam. Sa pabulong niyang sinabi sa tenga ko na may gumagalang aswang sa lugar na ito. At agad akong nagpasalamat sa sinabi ng may edad na babae. At agad akong tinanong ng isang kasama ko kung ano ang sinabi ng babae. At ang sinabi ko lamang ay delikado daw ang lugar na ito at kailangan na nating umuwi. Kinagabihan, habang nakapatong ang kaliwang kamay ko sa taas ng noo ko, hindi ko maiwasang mag-isip tungkol sa sinabi sa akin ng babae. At bakit pabulong? At bakit takot na takot siya? Nararamdaman ko, totoo ang sinabi niya. Malakas ang kutob kong may naninirahang aswang sa lugar na yon. Hindi ko man nakita, pero bago pa ako pumunta dito sa Antique, marami na akong naririnig ng mga kwento-kwento, lalo na sa kaibigan kong taga San Joaquin sa lugar ng Iloilo, na isa sa mga nagpapatotoo na meron nga talagang aswang dahil nakaranas na siya nito noong 1988 doon sa kanilang barangay sa Kibongan, Bayunan. Dumayo daw sila ng pinsan niya sa isang festahan o bailehan doon sa nasabing barangay, at nang pauwi na sila ay inatake raw sila ng hubot-hubad na babae sa isang maliit at madilim na tulay, at doon sila nakipagbuno. Mabuti na lang daw at may maliit na kutsilyong dala ang pinsan niya na nakaipit sa medyas, kung kaya't inundayan ito ng saksak at biglang tumalon sa mayabong na tanim ng saging. At mula noon, kinalat nila sa kanilang baryo ang karanasang yon. At di pa yun natapos. Nasundan pa raw ito ng taong 1990 sa baryo ng Igbinangon. Gaya ng dati, dumayo na naman sila ng mga kaibigan at pinsan niya para sa isang festahan o bailihan. Dahil nga sa baryo-baryo ang lugar doon, hindi pa maiwasan ang mga kakaibang pormahan doon. Kung kaya't nakaagaw pansin ang pulang sapatos ng isang babaeng may edad na at itim na damit na panay ang tingin sa kanila. At noong pauwi na sila, nagkahiwa-hiwalay na sila ng mga direksyong magkakaibigan. Maliban na lang doon sa magpinsan na iisa lang ang daan. At doon daw nakita ng kaibigan ko at ng pinsan niya ang isang malaking itim na baboy na nakasuot ng kulay pulang sapatos, na ito ang sapatos na tinitingnan niya kanina na suot-suot ng matanda sa piyestahan.
Dahil sa nakita, ay agad silang tumakbo pabalik sa lugar kung saan ginaganap ang pestahan. At pinagsasabi nila sa mga taga doon na may nakita daw silang baboy na nakasuot ng sapatos. At sabi ng mga taga doon, ay binagat daw sila. Ang salitang bagat ay salitang Hiligaynon. Ginagamit lamang ang salitang ito kapag nakakita ka ng aswang. At ayon sa Hiligaynon Dictionary, ang bagat ay a kind of monster or vampires believed in by the superstitious. It is supposed to appear in various strange shapes. At sa malalim na kahulugan ng salitang Karay-a Dictionary ay change, transmutation, transformation, metamorphosis, to transform, change, turn, pig into dog, cats into birds, old man, women, into young man or women, etc. A superstitious belief has it that aswang. Sa kwento ng aking kaibigang taga San Joaquin, ay kumbinsido na ako kahit noong mga panahon na yon ay hindi pa ako nakakakita ng aswang. Malakas naman ang pakiramdam ko o human instinct ko kung kaya't naniniwala ako sa mga nilalang na ganito. At naniniwala ako na hindi lamang tayong mga tao ang naninirahan sa mahiwagang mundo ng ating ginagalawan. Kaya may mga salitang hiwaga, misteryo, kababalaghan o tinatawag na phenomenon. Kinabukasan, maaga akong nagising at tuloy ang aming training o seminar sa Tactics and Assault. At gaya ng dati, pagkatapos ng training namin sa hapon, ay agad na naman kaming namasyal sa magandang lugar ng Antique. At nakaabot nga kami sa Sibalom Antique. At doon ko nakita ang isang babaeng maganda. Pero kapag tinitingnan mo sa side mirror ng sasakyan, ay matanda ang kanyang mukha. Hindi pa ako nagpahalata nung una kasi parang naguguluhan ako. Ganun naman talaga tayong mga tao. Kapag may kakaiba sa paningin natin, hindi tayo mapakali. At kailangan nating siguraduhin ang mga nakikita natin. At tinitigan ko nga itong muli, na tila bang pinag-aaralan ko ang kanyang itsura. Sa pagkakataong ito, hindi na ako mapakali. Nagtataka na talaga ako habang nakasakay sa owner-type jeep. Ito ang typical na jeep ng mga sundalo. Kitang-kita ko na sobrang ganda talaga ng babae. Parang si Isabel Granada ang mukha niya. Pero nung tinitigan kong muli siya sa side mirror, matandang babae talaga ang nakikita ko at pangit na kulukulubot na balat niya sa mukha, sa braso at sa leeg. At nangilabot ako sa nakita ko. Para bang nakakaramdam ako ng pangangatog ng tuhod at pakiramdam ko ay lumalaki ang ulo ko sa kilabot na nakita ko. Hindi lang ako sigurado kung nakita din ng mga kasamahan ko o hindi dahil wala naman akong naririnig mula sa kanila. Kung kaya't tahimik na lang ako habang naguguluhan. At noong pauwi na kami sa school ng Hamtik doon sa tinutuluyan namin, sa kahabaan ng biyahe, biglang may tumawid na matanda sa daan. Nakatalikod ang matanda at nung umarap siya, laking gulat ko na siya ang matandang nakita ko sa side mirror ng sasakyan kanina sa Sidalom. At napamura ako ng malakas sa nakita ko na siyang ikinagulat ng mga kasamahan ko. Na ang babaeng maganda na nakita namin sa Sibalom ay siya rin ang matandang tumawid kanina sa daan. At doon, nakaramdam ng takot ang mga kasamahan ko at naging alerto sila sa kinauupuan nila. Lahat naman ng kasama ko ay naniwala sa salaysay ko sa kanina. At hindi porke sundalo ay hindi naniniwala sa aswang o sa kung ano pang nilalang. Naniniwala kami dahil pinag-aralan din namin ang mga bagay na ganyan. Mabilis na lumipas ang 12 araw at natapos na nga ang aming basic training at seminar. Pero may isa kaming final training o unang misyon bilang isang scout ranger. At ayon sa officer namin, dito masusukat ang galing namin sa terrain at jungle fighter. Kung kaya't tinawag ang misyon na ito na Operation Red Orchestra. Kung anuman ang ibig sabihin niyan ay kami na lamang ang nakakaalam. Ang magiging setup ay hahanapin namin ang maliit na red flag sa gitna ng bundok ng Dueñas sa Iloilo na kung tawagin ito ay Mount Bayoso.
Dito itinago ng mga opisyal ang mga maliliit na kulay pulang mga flag na saktong-sakto lamang sa bilang namin mga Scout Rangers na umattend ng seminar training. Ang sino man na hindi makarating ng Hamtic Campus sa loob ng 7 araw galing ng Mount Bayoso sa Dueñas ay consider itong mission failed. O kung makarating ka man ng Hamtic Campus pero wala ka namang dalang maliit na red flag ay mission failed pa rin. Dapat kumpleto before 7 days na may dalang maliit na red flag na siyang hahanapin mo sa masukal na kabundukan ng Mount Bayoso. At kung sino man ang mauna at doon nakasalalay ang performance mo bilang isang sundalo. At dito kami iniwang lahat sa lugar ng Sibukaw at Sumandig. Ang kalahati sa amin ay sa lugar ng Sibukaw at ang kalahati naman ay sa lugar ng Sumandig. At doon kami magtatagpo lahat sa Mount Bayoso. Doon namin hahanapin ang red flag na tinago ng mga opisyal naming Scout Ranger. Ang tanging dala lang namin noong araw ng misyon ay barangay clearance bawat isa sa amin, dog tag, combat shoes kasama na ang medyas, identification card, jungle knife, camouflage na pants, t-shirt na kulay army green na may tatak na army sa harap at sa likod naman ang apelyido namin at kung anong company kami napapabilang. Nakasombrero ng pang-military, relo sa kaliwang kamay, kompas at isang military pen lights na noong 1996 ay di baterya pa lamang ang mga pen lights. Kung kaya't limitado ang paggamit ng pen light sa gabi. Wala kaming kahit isang sentavo sa bulsa. Kung kaya't diskarte namin kung ano ang kakainin namin. Wala kaming kahit na anong tubig na dala at malalayo ang pagitan ng bawat isa kapag binababa kami para siguradong maiwasang magkasama sa pag-akyat ng bundok. O maaring dito matest ang kaalaman namin, bawat individual sa pagbasa ng sitwasyon at pagbasa na rin ng terrain ng kabundukan. At higit sa lahat, sa pagbasa ng kompas. Maya-maya pa'y unti-unti nang kumakagat ang gabi. 5:30 ng hapon nang binaba kami isa-isa doon sa lugar ng Sumandig. Maaga pa pero madilim na ang paligid. Unang batch kaming binaba pero iba-iba ang lugar na pinagbabaan ng bawat isa sa amin. Ang pangalawang batch naman ay sa Sibukaw naman na lugar. Simula 6:00 ng hapon hanggang 10:00 ng gabi ang paglalakbay ko paakyat sa masukal na kabundukan ng Dueñas. Hanggang sa marating ko ang lampas paanan ng Mount Bayoso, ang hindi ko inasahan na mangyari ay nangyari nga sa makakapal na mga puno ng saging ng Mount Bayoso sa Dueñas. At doon ko nakita ang isang babaeng baliw sa masukal na kabundukang yun. At agad ko itong nilapitan at titingnan o tutulungan sana dahil akala ko'y isang baliw lang. Kaya nung nilapitan ko at tanungin kung bakit gabing-gabi na dito pa siya sa masukal na kabundukang lugar na ito. At paglapit ko, napamura ko ng utang ina dahil sinungguban niya kagad ako. Sa gulat ko, napaatras ako ng bahagya pero palaban ang atras ko. Agad kong nabunot ang jungle knife ko sa kaliwang kamay at sinalubong naman ng suntok ang nguso niya ng kanan kong kamao. At ang nguso niya ay nakapuntirya sa direksyon ko. Kahit nasuntok ko ang nguso niya, pero tuloy-tuloy pa rin ang saroso ng baliw. Saroso ang tawag sa Hiligay noon ng isang nilalang na parang asong nauulol na gustong mangagat na ayaw magpaawat. Kung kaya't tuloy-tuloy ang saroso nito. At doon na ako nakapag-isip-isip na hindi na baliw ang nilalang na ito, kundi isang aswang. Inuulit kong wala kaming baril na dala, kung kaya't nakipaglaban ako sa aswang ng mano-mano. Madulas ang katawan niya na parabang naligo siya ng mantika. Ni hindi ko mahawakan ang braso niya dahil sa sobrang dulas at may mga likido na lumalabas sa bibig niya na sobrang sangsang ang amoy. Kung kaya't nahirapan din akong huminga dahil amoy basura ang amoy ng lumalabas sa bibig niya. Kayang-kaya ko ang lakas niya pero hirap na hirap akong kontrolin ang laban dahil sobrang dulas din ng liig niya. Napilit kong nilalayo ang bibig niya sa liig ko at nasusugatan ang mga braso ko at dibdib ko sa matatalim nitong mga kuko. Hindi ko talaga kayang pigilan ang kanyang mga kamay kung kaya't nagawa niyang sirain ang damit ko. Sira-sira ang inabot ng damit ko.
Nangihina ako sa amoy ng hininga niya. Doon talaga ako nawawalan ng lakas dahil mas mabaho pa sa bulok na hasang ng isda ang amoy ng kanyang hininga. Nasusuka ako habang nakikipagbuno sa aswang. Matagal ang labanan namin pero hindi niya ako magawang kagatin. Nagawa niya lamang na tusukin ako ng matatalim niyang mga kuko. Habang nakabaon ang matatalim niyang mga kuko sa braso at dibdib ko, binabaon ko rin ang jungle knife sa kanang braso niya habang ang kanang kamay ko naman ay nakapigil sa leeg niya para maiwasan ang pangangagat niya. Sa lakas ng aswang, ako ang unang nanghina sa aming labanan. Kung kaya't napahiga ako at nagpahinga ng konting segundo para bumawi ng lakas. Habang ulol na ulol ang nguso niyang pilit inaabot ang leeg ko at baon na baon ang mga kuko niya sa magkabilang braso ko na nakatukod naman ang kanan kong kamay sa kanyang leeg habang nakatukod ang jungle knife sa kanan niyang braso. Ang kaliwa kong kamay na kapag lumalapit ang katawan niya sa akin ay siya naman ang baon ng jungle knife ko sa kanang braso niya. Kung kaya't hindi din siya makagalaw sa aming posisyon. At sinabi ko sa sarili ko noong panahong yon na bahala na si Lord sa buhay ko. At isa yon sa pinakamahirap na sitwasyon sa buong buhay ko. Nasa bingit ako ng kamatayan o tinatawag na between life and death. Halos sa mga 15 minutos din kaming nakipagbuno sa isa't isa. At inipong ko ang lahat ng lakas ko para bumalikwas at iwasiwas ang patilim kong dala dahil hindi ako papayag na isang babaeng tulad nito lang ang papatay sa tulad kong sundalo. Kung kaya't malaking insulto para sa akin kung mamamatay ako dito sa bundok na ito. Hindi maaari, sabi ko sa sarili ko. Hindi maaari na mamatay ako sa nilalang na ito. At papatunayan kung kayang-kaya ng isang sundalo ang isang aswang. Hindi basta-basta sumusuko ang tatak Scout Ranger sa kahit anong laban. Lalaban kami ng patayan hanggang sa huli naming hininga. At hindi kami susuko basta-basta. Habang nakikipaglaban sa aswang, sinisigaw ko ang aming Oath of Ranger. Para lumakas ang aking loob na hindi kami basta-basta mawawalan ng lakas ng loob. Ang mga katagang ito ang paulit-ulit kong sinisigaw habang halos mawalan na ako ng pag-asang makipaglaban sa isang aswang. Ako ay isang ranger, mga kalalakihan lamang na may determinasyong bakal, kwalipikadong maging isa. Sanay ako tulad ng isang panther. Katahimikan, matulin, walang takot. Ang pagkakaroon ko lang, nagyayelo sa dugo ng mga kaaway. Hindi ako matatalo sa kanya. Hanggang sa huling mga segundo ng kanyang buhay, namumuno ako sa bundok, sumisiksik ako sa gubat. Araw o kadiliman, kalmado o bagyo, walang pagod sa pamamaril, mabangis sa laban. Ako ay isang ranger, ang pinakamasamang bangungot sa guerrillas. Natupad, tanod gubat. Hindi niya ako nagawang kagatin pero marami akong kalmot sa pamamagitan ng kanyang matutulis na mga kuko. Sa gigil ko makaganti sa kanya habang sinisigaw ang mga katagaan ng Oath of Ranger. Sinaksak ko ng sinaksak ang kanang braso niya. Gusto kong putulin sa gigil para mawalan siya ng lakas. Napigilan ng mga braso ko habang baon na rin ang kanyang mga kuko. Hindi ko tinantanan ang saksak sa braso niya. Sobrang gigil ako sa braso niya dahil masakit na ang pagkakabaon ng kanyang kuko. Kung kaya't di ko na tinantanan ng saksak. Nang dahil sa gigil, nagsisisigaw na ako dahil gusto kong matapos na ang labanan naming iyon. Gusto kong magkaalaman na kaming dalawa kung sino ang matibay sa amin. Matira na ang matibay, sabi ko sa sarili ko. Laking pasalamat ko sa jungle knife na dala ko. Kung hindi dahil sa matalim na jungle knife na ito, maaring patay na ako ngayon. Dahil nga hindi ko na tinantanan ng pagsaksak sa braso niya, agad itong tumalon sa masukal na bahagi ng mga punong saging habang naiwan naman ang kanang kamay niya na hindi ko man lang namalayan na putol na pala hanggang sa may bandang siko. Nakahinga ako ng maginhawa nang mawala ang aswang sa harapan ko at ang masangsang na amoy nito. Habang patuloy na tumutulo ang mga dugo mula sa braso at dibdib ko, dulot ng pagkakabaon ng matutulis at matatalim niyang mga kuko. At agad akong naghanap ng dahon ng malunggay para magamot ang mga sugat ko. Sa kasamaang palad, dahil sa masukal na ako ng parte ng bundok, wala akong makitang puno ng malunggay.
kung kaya't dahon ng mayana ang pinanggamot ko sa mga malalalim kong sugat. Hindi na ako nakatulog ng gabing yon. Tuloy-tuloy ako sa pag-akyat habang tuloy-tuloy din ang paggamot ko. At minsan pa'y nakakita ko ng punong bayabas. Kung kaya't ninata ko ang mga dahon nito at dinura ang katas sa mga sugat ko para kahit papaano ay magamot. Kahit mahirap ang kabundukang ito, pilit ko itong inakyat habang kinakanta ang Ranger Song para pampalakas ng aking loob. We strike tayo ay masasaya at malaya, mga ibon ng parehong balahibo, magkakasabay kaming nag-flutter. Scout Rangers ng kapalaran tayo. Kami ay umaawit, binabati ang gabi ng isang kanta. Tumatawa sa panganib na nakikipaglaban tulad ng isang panther. At lupigin ang paghihirap palagi, mga anino upang maitago kami. At mga maliliwanag na bituin upang gabayan kami sa gabing gumagala kami. Walang sino man ang makakahanap sa amin kung saan man natin pipiliin na gumala. Sumakay, nagmamarcha, gumagapang tahimik sa gubat. Scout Rangers ng kapalaran tayo, naghahanap at nakikipaglaban at tumatawa at mapagmahal. Scout Rangers ng kapalaran tayo. Pasuray-suray akong umaakyat sa kabundukang yon habang paulit-ulit kong kinakanta ang mga katagang yan. At noong nasa taas na ako ng bundok na yon, medyo nahirapan din akong maghanap ng red flag. Kaya inabot din ako ng mga ilang oras sa paghahanap. At pagkalipas ng 4 hanggang 5 oras, ay nakita ko rin ang isa sa mga red flag na nakatusok sa puso ng saging. Tanging mga bungang kahoy lang ang kinakain ko, tulad ng mga ligaw na bungang bayabas, wild berries, tino-tino, kamatsili, hilaw na mga saging, hilaw na gabi, hilaw na kamuting kahoy, at kung ano-ano pang mga halaman o bungang kahoy na pwedeng kainin. Laman din ang sikmura. Aaminin ko, mahina na ako, pero sa ngalan ng misyon ay kailangan kong itong tapusin. At naniniwala ako sa kasabihang duty first before anything else. Nangihina man, pinilit kong makababa sa masukal na kabundukang yon. Bit-bit ang isang braso ng aswang na siyang naputol ko sa pakikipagbuluko sa kanya. Kailangang mai-report ito sa barangay para malaman nila na may aswang na gumagala sa bayo nila. At bumalik nga ako doon sa bayan ng Sumandig. Na-report ko sa barangay ang nakita kong aswang kagabi. Dala ko pa ang kamay ng aswang. Gulat na gulat ang mga tao sa barangay paglapag ko ng putol na kamay sa lamesa. At sinabi kong yan ang sumira sa suot kong army na t-shirt. Yan mismong kamay na yan, sabi ko doon sa barangay kapitan. Di mahulugang karayom ang lugar nila nang malaman ng ibang mga taga roon na naka-encounter ako ng aswang at naputol ko pa ang kamay nito. Naakala mo'y may fiestahan. Ganun naman palagi ang mga baryo-baryo eh. Maraming tao kapag may fiestahan. At nagmistulang isang artista o action star ako sa paningin ng mga taga roon. At agad naman akong nilapitan at tinulungan ng mga tao doon, lalo na ang kapitan ng kanilang baryo. At agad-agad nilang ginamot ang mga sugat ko. Pinakain ako at pinaliguan. Gusto pa sana nilang palitan at labhan ng mga suot kong damit, pero sinalaysay ko sa kanila na under mission ako. Hindi ko kailangan magpalit ng damit at gumamit ng sasakyan. Pwede nila akong ihatid sa malapit na shortcut papuntang Hamtik at pakainin ng konting pagkain para makabawi ng lakas, at kaunting tulog ay malaking tulong na at hanggang doon lang. Dahil labag sa rules namin na gumamit ng sasakyan, pwede naman kong patago at kasama sa diskarte yon. Huwag lang magpapahuli para hindi masayang ang lahat ng pinaghirapan. Bumawi talaga ako ng tulog at nagpagaling ng sugat. Inabot din ako ng 3 araw sa kanila.
At pinaliwanag ko rin sa kanila na wag nang ipablatter sa pulis hanggat dito pa ako na hindi pa nakakaalis dito. Dahil baka kunin pa ang pangalan ko at malalaman na nagstay ako ng 3 araw dito. Mawawala ng saysay ang misyon ko. Sinabihan ko na lang sila na sabihin sa pulis na may mga ngasong naka-encounter ng aswang at naputol nito ang kamay ng aswang. At wag na wag banggitin na may napadpad na sundalo sa lugar na ito. At ganun nga ang ginawa ng kapitan. At pinagsabihan na rin ang mga tsismoso't tsismosang mga taga roon. Pagkalipas ng 5 araw, nakarating ako sa hamtik ng lakad lang. Nag-shortcut ako sa mga kabundukan ng Panay na may layo na 136 km mula Dueñas, Iloilo to hamtik sa Antique. Nasuot-suot ang sira-sirang t-shirt. At nakarating nga ako ng hamtik sa Antique na dala ang red flag na nagpapatunay na mission accomplished ang unang misyon na ibinigay sa akin. Proud ako dahil halos kalahati ang nakapasa sa amin. Dahil ang iba ay naligaw sa taas ng bundok. Nagkulap sa gutom, na-dehydrate, kinagat ng aso, nabugbog, napagkamalang magnanakaw. May napagkakamalang baliw at may nagstay na lang sa bundok dahil hindi makita-kita ang red flag kung saan matatagpuan sa taas ng masukal na bundok na yon. Iba't ibang karanasan ang sinapit namin at alam namin na balang araw ang mga karanasang ito ay magagamit din namin sa aming buhay at sa tamang panahon at sa pang-araw-araw na aming pamumuhay. Kung kaya't kumanga ako sa mga kasamahan kong nagpursige sa pag-aaral na ganito. Dahil para sa amin, para kaming isang magaspang na kahoy at ang training namin ang siyang papel de liha na habang hinahasa kami ay lalo kaming kumikinang at gumaganda. Sa paglipas ng ilang pang mga araw, pumunta ang isa sa mga kagawad ni Kapitan doon sa Sumandig para kumustahin ako. At nalaman ko mula sa kanya na may isang babaeng naputulan ng kamay doon sa baryo ng Sumandig. At nalaman nga ng mga taga roon kung sino nga ang aswang sa kanilang baryo. At yun ay nanatiling lihim sa hanggang ngayon kung sino ang mahiwagang lalaki na minsan nang napadpad sa lugar nila at nilabanan ang isang salot sa kanilang baryo na siyang kinatatakutan ng mga tao roon nung mga panahon na yon. At pinaabot daw ng kapitan ng baryo nila ang pasasalamat sa akin. Dahil kung hindi sa akin, hindi nila nalaman ang isang pamilyang aswang sa lugar nila sa Sumandig, Dueñas, sa parte ng Iloilo. Napakalaking tulong lalo na sa mga nagdadalang tao sa lugar, sa mga kabataan at lalo na sa mga turista o dayuhang pumapasyal doon. At hindi rin nagtagal ay nalaman din ito ng officer ko noong nirescue na nila ang ibang mga kasama naming naiwan doon sa bundok ng Bayoso. At ang ilan sa mga kasama namin ay nabaliw ng dahil sa gutom. Salamat sa Diyos dahil walang nasawi sa amin. At dahil doon, kinausap ako ng opisyal namin sa nangyari. At ang sabi niya ay proud nga daw siya sa akin kasi nakabalik pa rin ako ng buhay sa kampo namin dun sa hamtik. Sa kabila ng na-experience ko sa aswang, proud daw siya sa akin. Bibihira lang ang nakakaligtas sa ganoong klaseng engkwentro at may natulungan pang barangay. Higit sa lahat ay hindi ko nakalimutan ang training ko bilang Scout Ranger. Hindi ko man daw sabihin ay nararamdaman niya kung gaano kahirap ang makipagbuno sa aswang dahil narinig niya na rin daw ito sa mga kwento ng mga tiyuhin niya sa parte ng Carles sa Iloilo. At pagkalipas ng 2 taon, after na nangyari ang insidenteng yon, ay nakapag-asawa ko ng isang Antiqueña at nagsama kami ng halos 8 taon sa Valderrama, Antique. Pero sa kasawiang palad, nagkahiwalay din kami. Hanggang sa napadpad ako sa parte ng Kabangkalan sa Negros at nanirahan din doon ng mga 5 taon. At 5 taon din sa Dangin sa lugar ng Dumaguete at 3 taon sa Malaybalay, Bukidnon. At ngayon, dito na ako sa parte ng Samar at kahihiwalay ulit sa aking inaasawa pero patuloy pa rin ang pagtutulong ng aming samahan sa mga kapuspalad tulad ng mga nasalanta ng bagyo, baha o lindol. At ngayon may pandemic ay patuloy pa rin ang operasyon namin. Sa katunayan nga
Meron kaming operation kamakailan lang ng 19th Infantry Battalion Joins Brigada Eskwela 2020. The 19th Infantry Battalion headed by LTC Jasper Justito M. Pexon, INF, GSC PA. The acting commanding officer provides assistance during the Brigada Eskwela 2020 of the Department of Education. Amidst COVID-19 pandemic, armed with cleaning tools, troops of 19IB, together with the parents and faculties of 3 participating schools, namely San Jose National High School, San Jorge Elementary School, and Rosalim Integrated School, or San Jorge Samar, conducted clean-up drive, minor repair of school facilities, and disinfection of vicinities in preparation to the opening of classes through blended learning and in compliance of protocols set by DepEd and DOH. We 19th Infantry Battalion emphasize that the AFP's support to our stakeholders, particularly the DepEd, will not be hampered by any pandemic. We will remain committed in assisting our partners in peace to ensure that basic services will be delivered to our constituents. Bilang sundalo, ipagpatuloy nyo lang ang pagpupursige sa buhay. Tulad nyo, ako rin ay naghirap din o baka sobra pa sa mga naranasan nyo ang sakit na naranasan ko. Sana magsilbi itong aral para sa inyo o katulad ng isang papel de liha ang kwentong ito. Para sa inyo na habang nasasaktan sa buhay, na kapag kinikiskis ng papel de liha ay mas lalong gumaganda at kumikinang. At sana kuminang kayo ng gusto sa inyong pang-araw-araw na buhay. Salamat po sa inyong pagbasa sa aking maalamat na istorya. Kung kaya't tawagin niyo na lamang akong ang alamat ng lawin.